Ako i-share sa inyo mga karon is about discipline. Discipline. Sa atong pagka-Kristiyano, kay leadership night mo eh. Pag leader, na-disiplina. Amen? Amen. Diba? Pag leader, na-disiplina. Amen? Maklaro diha sa mga naadari sa kilid. Discipline. Pag leader, na-discipline. Amen. Kabalo ba kang ang discipline, when we talk about discipline, there are many things about discipline nga boring. Come on. Daghan kayo mga, even ba nang maminaw ka, disiplina man na. Because a lot of us, ganahan ta mo storya, pero di ta ganahan maminaw. Di ba? Di ba? Easy to speak, but slow to listen. Sakto ba? No? Pero ang gingon sa Bible, sa Bible, slow to speak. Di ba? And maayo na pata mo maayo ta maminaw. No? So, karon po Ligson, we will talk about discipline. Unsa man ning discipline? Unsa ni nga klase sa discipline ang atong isgutan? No? Kani nga discipline Ligson, sa meaning nga ba dihanin? Butang ba na ako? Discipline is the ability to embrace the boring and do it consistently. Discipline is the ability to embrace the boring and do it consistently. Kabalo ba ka nga paabot sa discipline? Boring yung discipline? No, ang mga disiplina kasi mga galingon boring. Di ba? Mas nindot mga itag, nindot mga lami, mas lami mga itong Coke. Di ba? Mas lami mga itong Mountain Dew. Di ba? Pero pag i-disiplina rin mo yung mga galingon, boring ang tubig. Di ba? No? Boring ang tubig, pero maayo sa imong pagalingon. No? Discipline is the ability to embrace the boring and do it consistently. No? Kabalo ba ka nga sa atong pagka-Kristiyano, sa iyong pagka-Kristiyano na po'y spiritual discipline? Na po'y spiritual discipline. And na atong mga spiritual discipline as a Christian, dapat nimo embrace ang spiritual discipline. Because a spiritual discipline can mature you as a Christian. Makatabang siya para mo mature ka as a Christian. Sama gud gyapon sa mga athlete. Kanang mga athlete karon makita ninyo mga grabe na sila ka famous. Kabalo ba mo nga daghan mga times nga nagdisiplina nilang kaugalingon. O umabot ang time ng boring na. Mo nanuman, kinahanglan nato ang discipline. Na sa may mga biblical perspective, sa may biblical perspective sa disiplina, no, mahimo na siyang boring. What are manghatag ko sa inyo 5 ka example of boring side of discipline. 5 ka example of the boring side of discipline. Number 1, the boring side of discipline. Number 1, doing the same things repeatedly. Boring ang pagbuhat sa kabutang otro-otrohon. Tinuod dili. Di ba? Magbuhat kay sa kabutang nga sige nimo otro-otrohon, otro-otro, di ba? Mo bisagani magsig-istorya ang inyong pastor, maingon mo balik-balik og istorya, boring. Di ba? Otro-otrohon ang istorya sa inyong leader, masamukan mo kadugayan. Otro-otrohon ang istorya sa inyong mga ginikanan, masamukan mo kadugayan, kay moingon mo boring. No? Doing the same things repeatedly. As a Christian, unsa nga butang nga Christian discipline ang makita nimo ang ginuotro-otro nato. Ang kinahanglan ginuotro-otrohon. Pero if you do the things repeatedly, boring siya, pero mo grow ka sa imong Christian discipline. Mo grow ka sa imong Christian life. Unsa man nga butang. Kung inyo na-notice, common kayo, prayer. You have to
Do prayer repeatedly. Utro-utro kag ampo. Kada adlaw ka mo ampo. Hello. Everyday yung prayer. Kung naguna-una ka sa imong Christian life, ka once a month lang ang prayer, once a year lang ang prayer, nagkamali ka, brother and sister. Because prayer should be done repeatedly. You should do it repeatedly sa imong life. You want to mature in your Christian life? Pray every day. Amen. Amen. You cannot grow by praying weekly. You cannot grow by praying monthly. You cannot grow by praying yearly. You need to pray every day. Amen. Amen. You need to pray every day. Kinahanglan mo moampo kada adlaw. Oh, ang pulong sa Ginoo nagabalik-balik siya, nagasulti sa tuwa igsoon to pray every day. Unsa gisulti sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 17. 1 Thessalonians 5:17. Pray. Basahan ninyo continually. Wala nang ingon ang pulong sa Ginoo nga pray today, never yesterday, never tomorrow. Ingon ang word sa Ginoo, pray continually. Continually ba na kung mag-pray ka kada adlaw? Continually ba na? Amen. That's a discipline nga dapat nimo utro-utrohon sa imong Christian life. Kung sa sumpay sa verse 18, give thanks in all circumstances. Kaya ang prayer, part sa prayer, ang pagpasalamat. Amen. Unya magpasalamat, ingon, give thanks in all circumstances. So ang imong kinabuhi, maayo man ang imong sitwasyon, di man maayo imong sitwasyon, magpasalamat ka sa Ginoo. Mo nang adili siya mag-rely sa imong ginabati ang prayer. Amen. You pray. No, depende sa imong circumstances. Kung sa man ang imong circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Sa Luke chapter 18, verse 1. Kung sa gisulti sa word sa Ginoo. Luke 18, verse 1. Diya sa Luke 18, nagsulti si Jesus ang parable sa mga disciple para sila makasabot kag kinahanglan utro-utrohon ng prayer. Kaya magbalik-balik og prayer. Then Jesus told his disciples a parable to show them that they should always pray and not give up. Hello. Gisulti ni Jesus nga parable para i-remind ang mga disciple that they should always pray. Nakasabot ka sa always? Di ba? Kung sa man ang always, perme. Di ba? Muna Bisaya na, perme. Muna perme ka mag-pray. Dili kay kung gusto rin mo. Hello. Amen. Always. Di ba? No? Always pray and not give up. Verse 2. Kung sa man nga parable. In a certain town, there was a judge who neither feared God nor cared with what people thought. Verse 3. And there was a widow at that town who kept coming to him with a plea, grant me justice against my adversary. Di ba? Na isa ka judge, na isa ka babae. Ang isa ka babae, ang isa ka babae, sige balik-balik sa judge. Sige balik-balik sa judge. Kung sa next verse, verse 4. For some time he refused, ang judge, refused sa hangyo sa babae. But finally, he said to himself, even though I don't fear God or care what people think. Verse 5. Yet because this widow keeps bothering me, I will see that he gets justice so that she won't eventually come and attack me. Kung sa ingon sa woman, kay tungod kay ang babae, o sa tungod sa ingon sa judge, kay tungod ang babae, sige balik-balik, isamuka na siya. He keeps bothering me. No? Yan na lang ihatag, no? Verse 6. And the Lord said, listen to the unjust judge says. No? I will not bring God, and will not God bring about justice for His chosen one, who cry out to Him day and night? Will He keep putting them off? Kung saan prayer? Day and night. Every day. It's a discipline.
nga dapat nimo ginabuhat sa imong Christian life. Usa pa man nga discipline ang dapat nimo ginaotro-otro. Prayer, usa pa man. Worship. Worship. Ako na kay, di ba? Ako ginaotro-otro ko na sa inyo. And talking about leaders, ang leaders, di ba, na responsibility. You are leaders. Kano sa ganit ka mahimong leader kung na tao under sa imo? Di ba? Mga na leadership, sama you are not a shepherd if you don't have a sheep. Di ba? Kung na kay tao under sa imo, you are a leader. Di ba? And you are a leader, you cannot teach what you are not doing. Hello? If you're not doing things repeatedly, pag dili ka nimo ginaotro-otro pagbuhat ang pagampo, di na nimo matudlo. Kani mo kakabalo. Hello? Pero kung imo nang ginaotro-otro, matudlo na nimo. Amen. Mo na ginaotro-otro na ako na isulti sa inyo. Ginatudlo na ako sa inyo nga mahimo mong passionate spirituality. Tudloy po ang mga tao ilalom sa inyo. Dili lang kay kamo. Because you should pray every day. That's the discipline. Do things repeatedly. Ikalawa, worship. Buhaton nimo ang pag-worship. Pero sa Ginoo, mag-worship ka sa Ginoo. Kung sa ingon sa Psalm 34, verse 1. Kung sa ingon ni David, I will always thank the Lord. I will never stop praising Him. Di ba? Ingon si David, I will extol the Lord. I will extol the Lord at all times. His praise will always be in my lips. Always. Again, the word always. His praise will always be in my lips. Amen. Amen. Always. Always ang pag-worship. Always ang pag-praise sa Ginoo. Amen. Muna nga dili siya kay sometimes. Wala man nagsulti ang Bible nga. Wala na ingon si David nga, I will extol the Lord at all times. Diba? At all times mo nag-ingon. Wala siya nag-ingon nga, I will extol the Lord sometimes. Wala po nag-ingon nga, His praise will sometimes be on my lips. Always. Hello. Worship. Praise and worship is every day. Praise and worship is always. Dili lang kay kung naadiri ang worship team, ay lang ka mag-praise and worship. Hello. It's a discipline. That's a discipline. As a Christian leader, that's a discipline nga dapat nimo ginabuhat. No, ayaw pag-praise sa Ginoo sa cell group lang. Praise the Lord. Always. Amen. Nag-praise sa Ginoo kung Sunday sa celebration lang. Nag-praise sa Ginoo kung leadership night lang. No. Praise the Lord always. Devotion. Devotion to God's Word. Imong devotion sa Word sa Ginoo. Kung sa inyo sa Joshua 1:6, when it comes to our devotion to the Word of God. Kung sa gisulti sa Joshua 1:6, keep this book of the law always on your lips. Again, always on your lips. Ang Bible ni mo igsoon, you keep that, you read that. Ang gamiton pa gani pagbasa, kung sa gamiton pagbasa, baba. Lips, di ba? Dili mind reading, dili kayo ilabasa lang nimo sa imong una-una. Basaha gamit tayong baba. Ako nang ginotro-tro sa inyo, kung magbasa mo, basaha kusog. Aron ninyo hang masabtan. Keep this book of the law always in your lips. Meditate on it day and night. So that you may be careful to do everything written on it, then you will be prosperous and successful. Day and night. Amen. Day and night. Kung sa gisulti sa Psalm chapter 1 verse 2. Psalm chapter 1 verse 2. But those who delight in the law of the Lord and who meditates on His law day and night. Verse 3. Kung sa reward sa person nga sige basa sa pulong sa Ginoo day and night, that person is like a tree planted in streams of water, which yield a fruit in season, and whose leaves does not wither. Whatever they do, prosper. Amen. So sa mga discipline, ay dapat di mo ginaotro-otro? Prayer, worship, devotion mo sa word sa Ginoo.
Sunod, cell group gathering. Cell group gathering. You attend cell group gathering repeatedly. Repeated man na once a week. Hello. You should belong to a cell group. You should belong to a gathering. Kung nagunahon na nga kaya ni mo mahimong Kristiyano nga walay cell group, di ka mo apil, nagkakamali ka. We have been there. And isayang na naman mong kinabuhi, wala mi nag-cell group. Hebrews 10:24. Yung sa gisulti sa Bible, you need a cell leader, you need a pastor, you need a family. Amen? Let us consider how we spur one another toward love and good deeds. Diba? Ang sport, ako naman nag-example sa inyong sport. Ang sport naman na sa sapatos sa cowboy. Sa sapatos sa cowboy. Dili na siya talinis. Kanang, mamanang, di ba, kanang na-NBA team nga San Antonio Sports. Kanang sport, yana na siya gamay sa tiyan sa kabayo. Pag ana-ana, masakitan man ang kabayo gamay. Mudagan na yung kabayo. May sport siya, may mudagan siya. Nakuha ninyo? Sa imo mo nagigamit na siya diyang example. Kaya sa panahon nilang Jesus, di ba? Sa panahon ani sa Hebrews, sa panahon na unsay common nga transportation? Kabayo. Di ba? Common transportation. Unsay gamiton nila para mo paspas ang kabayo? Kana, i-spore nila ang kabayo. Anaan nila sa ilahang boots nga naay katong murag cross man na siya nga magtusok sa kabayo. So nga na po sa imo ang Christian life. You need others to spur you, to encourage you. Hello? To propel you para maka-grow sa imong Christian life. Dili si YouTube ang mong kinahanglan. Dili si Facebook. Dili pastor sa YouTube, dili pastor sa Facebook. Imong pastor, imong leader, nagibutang sa Ginoo sa imong kinabuhi. That you should honor. If you really honor your pastor, you accept correction sa imong kinabuhi. You accept instruction sa imong life. Amen. Amen. You accept leaders sa imong life na nagasulti sa imong sa dapat buhaton. Amen. Spur one another toward love and good deeds. Sa verse 25. That not giving up meeting together are some are in habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. Kung sa una gapil kag sa group karon mas the more kang maapilog sa group. Oh. Kaya abili mo wag mong apil ka discipline mo na, makapil ka isa lang. Undang na nga dayon ka isa, kadua, tulo, pat, lima. No, the more nga magkadugay kasi mong Christian life, the more ka dapat na-appeal sa cell group, the more ka dapat planted sa cell group. Amen. Amen. Kaya nga naka-importante, paghimo og discipline sa imong kagalingon, to do things repeatedly. Repeated na mo nga ginabuhat pag-appeal og cell group. Daghang pa mga butang nga pwede na ito madiskasan nga repeated dapat ang ginabuhat na ito. Pero kaya natin mo ito sa number 2 nga points. Number 2, sige itong number 2, being consistent when you don't feel like it. These are the things, sa kanya mo yung mga examples sa mga boring things sa discipleship. Mo yung mga boring things sa discipline. No? Boring ang unsa. Being consistent when you don't feel like it. Di ba? Consistent na kagihapon nga di na kaganahan. Pwede ba na? Pwede. Pwede na sa Ginoo. I can do all things through Christ who strengthens me. Kaya dili man na siya gana nimo, dili man na emotion nimo. Di ba? Hello. Mabot gyud ang panahon sa imong kinabuhi nga mopili ka. Nga Lord, gusto ko mapadayon, di ko gusto mong pabilin. Amen. Amen. Nga Lord, di na ko ganahan pero moadto lang ko gihapon. Di na ko ganahan pero mo pray lang ko gihapon. Di ko magtinapulan sa akong spiritual life. Amen. Being consistent when you don't feel like it. Di na siya feelings, hindi pagbati, di na emotion. You don't feel like it, but you will still do it. Disiplina na siya. Hello? You need to be disciplined. We need to be disciplined. Dili na siya emotion ng Christian life. Being consistent when you don't feel like it. What are the things that dapat consistent na gapon ta bisag we don't feel like it? Getting up early.
magmata sa iyo. Kaya magampo. Disiplina na siya. Magmata ka, ang prayer for 4:30, magmata ka o 4 para ka mag-pray. Be consistent. Dili once a week, dili twice a week. Every day. Being consistent when you don't feel like it. Going up early. Masa pa iuban ng mga butang. Di ba? Going to Sunday service even when you don't feel like it. Amen? Amen. Pero naghilom naman mo. Ang prayer, mabubuo ba ng panahon ng prayer, you don't feel like praying. But it's not about your emotion. Reading God's Word, even when you feel dry. Diba? Mabasa sa pulong sa Ginoo. Maghimog devotional, even you feel dry. Magpadayon pag-worship, even in difficult times. Mama nang lisod sa worship, ang difficult times. Diba? Sayon mag-worship pag maayo ang panahon, maayo ang sitwasyon. Pero pag difficult ng time, maka-worship pa kagapon, yan si Ginoo. Muna akong ganahan kang David. Kaya in difficult times, mag-worship sa Ginoo. Babag man ang sala sa pag-worship sa Ginoo, pero dili babag kung maayo kag pasaylo. Hello? Ang pamangagi para ka makabalik sa presyo sa Ginoo, maayo kag pasaylo. Di ba? Muduol ka sa Ginoo. Hello? Ang kuno ni mo imong kakulangon. Si David, di ba? A man after God's own heart. Nag-fail ba? Nakasala ba? Nakasala. Pero mubalik sa Ginoo. Ang sa pa nga mga butang ang being consistent when you don't feel like it. Pag-worship, pag-attend sa fellowship, when you feel this back, ang tumong sa fellowship para maka-encourage. Pero what if you are discouraged? Will you attend the fellowship? Of course, para ka ma-encourage. Hello? So, di ba? Kung the more ka weak, the more ka need of fellowship. Amen. Luya na gani ka, wala pa yung kinag-apil. Hello? Na nagkakinagian ng problema, wala pa yung kani-apil. Amen. The more ni mo need ang fellowship. Amen. Stay connected to the church. Join your cell group faithfully. Encourage and be encouraged. Amen. Number 3. Delaying immediate pleasure. Delaying immediate pleasure. Ang sa ingon sa Hebrews chapter 12 verse 11, delaying immediate pleasure. Hebrews 12:11. No discipline seems pleasant at the time, but painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. Amen. Amen. Pag disiplinahon ka, painful. Di ba? Ang disiplina, painful. You want to discipline yourself, di ba? Sa mga sports, no? Kisa yung gadula daw yung mga sports yan, no? Gadula daw ni lawn tennis si kanya nga ni si Floor, gadula daw ni lawn tennis. Di ba? Pag mag-training kag lawn tennis, painful magit siya. Di ba? Pag mag-weights ka, mag-training ka sa imong i-prepare ni imong body, painful magit siya. Painful magit siya. Kanya dili siya pleasurable. Hello. Na may training para pleasure. Mag-train ta sa para ta pahayahay. Mag-train ta para sa kahayahay. Walang training para sa mahayahay. Ang training ginabuhat painful yun. Lisod yun ang training. Kung nagunaw ka nga ang training para mahayahay, walang training para ano. Hello? Ang imo yung ganahan, ganahan ka comfort zone. Di ba? No discipline is pleasant at the time, but painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. Amen? Delaying immediate pleasure. I-delay mo ang pleasure.
para ka mahimong matrain. Hello. Para ka makadawat o righteousness, harvest of righteousness. Kung sa'yo madawat sa tao nga ga-train sa iyong kaugalingon, nga gidelay niya ang pleasure. However, it produces harvest of righteousness, peace for those who have been trained by it. Di ba? Na-harvest of righteousness, na-peace. Hello, makaproduce ka of peace sa imong kagalingon. Amen. When it comes sa righteousness, unsa ang kabaliktaran sa righteousness sa Christian life? Sinfulness. Di ba? Pag righteous ka ng Christian, ang sa kalaban na sinful. Manguntahan ako sa inyo, ang pagbuhat og righteous, pleasurable dili. Pero ang pagbuhat og sin, pleasurable. Di ba? Magpakasala, pleasure. Hello? Di ba? Pero mahimong righteous, ala, kinahanglan nimo diha og training sa righteousness. Mo na gani ingon ng 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. All scripture is God's breath and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the man of God may be thoroughly equipped for every good work. Hello? Di ba? Na-ay training sa righteousness, pero na-ay pleasure sa sin. Pero as a Christian, ang imong pilion, righteousness. Gusto ka mahimong righteous? Train yourself to be righteous. Di ba? Kung sa ingon ni Pastor Joey, pag na ang sexual sin, ang sa buhaton sa sexual sin, run. Training na yun. Muna kamo karon, tunan ninyo magdagan-dagan para makabalo mo nga mudagan po pag nagabot ang sexual sin. Muna nga kanang inyong ginabuhat karon na si mudagan, ingna daw imong kataban, ginabuhat ko na kay mudagan po sa sala. Amen. Oh, dagan sa sala. Hello. Amen. Dili kay magpaduol sa sala, mudagan sa sala. Amen. Di ba? Pag mag-isgot about eternal things nga atong i-priority sa atong kinabuhi compared sa temporary things, mas comfortable dali sa kalibutan. Pero ang eternal nga butang, kinahanglan gyud na nimo siya ikwala para nimo makabot ang eternal nga butang. Imong ikuhaon ng temporary pleasure sa imong para nimo makabot ang eternal. Walay makabot ang eternal kung nagalingaw siya sa temporary. So tiyanta ka isa sa buhat sa kaaway sa imong kinabuhi, lingawon ka diri sa kalibutan. Kung nalingaw ka, pickleball, wa kay devotional, ilingaw ka sa demonyo. Hello? Oh, nalingaw ka. Daghang kag panahon para sa dula, pero wa kay panahon sa Ginoo. Imong kuhaon sa ang temporary nga pleasure para sa eternal nga value sa imong kinabuhi. Hello? Nasabtan ninyo? Hello? Nakuha ko ninyo? Psalm 27 verse 14. Psalm 27 verse 14. Wait for the Lord. Be strong and take heart and wait for the Lord. Hello. Ino yung katapad, hulati ang Ginoo. Ayaw pag una-una. Choose generosity over immediate spending. Kung sa ginauna ninyo, pag mabot ang kwarta sa inyo, nag-una-una ko nga, generous ba mo nga mayon nga pag nanaw kay kwarta ako ning ihatag o pag abot sa kwarta ako ning gastuhon, ako ning ipalit, ako ma-order ko dagan sa Lazada, sa Shopee. Hello, basin gani guna ninyo ang paggasto kaysa pagkuha sa inyong tithes, di ba? Kung sa iyo nahon, tithes ang unang kuhaon. Di ba? Ba kung naingon nga din na ninyo gastuhon ang inyong kwarta, pwede na ninyo gastuhon. No? Pero, ayaw kalimot to be generous before spending. Hello? Be generous. When it comes to generosity sa inyong kwarta, pag pilion ninyo ang inyong kwarta, pwede ba yan ninyo nagastuhon ang inyong kwarta?
Pero pag wala hindi mo siya gigasto kay kabalo ka nga naka cell group, generosity na. Ipugnan nimo imong gasto kay imong gamiton sa imong cell group. Kabalo ba ka nga investment na para sa langit? Investment na para sa kingdom sa Ginoo. Hello. Amen. Amen. Nanong gatipid ka, Brad? Para sa investment na ako sa mga kalab. Di ba? Sige ka gasto para sa mga putang na walay value eternal. Pero kanang mga kalag yung mga ginatiman, mo na imuhang ginagastuhan, wala nanay ang imuhang paggastuhan na is not in vain. Amen. No? So choose piliya igsoon, no, nga instead ng spending mahimo kang generous. Number 4, paying attention to small details. Paying attention to small details. Ganahan ta og big details, pero di ta ganahan og small details. Di ba? Boring ang small details. Mas tsada tong big details. Di ba? Kung sa man yung mga small details, arrive on time. Mabot ka on time. Mabot ka on time. Isa sa itong core values sa Digital Vision, kung sa number 1, passion, spirituality. Ikadua, submission sa authority. Kung sa ikatulo, commitment to time. Kung committed ka sa time, mabot ka on time. Dako kayo na sa napakta. Be on time. Small details na siya, pero dako kayo nagkatabang sa imong growth. Mo-grow ka na. So, amen. Amen. Show up on time. Amen. Ikaw sa gisulti pulong sa Ginoo about paying attention to small details. Kinagmay lang nga dito. Luke 16 verse 10. Luke 16 verse 10. Whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. And whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. So kung masaligan ka sa kamay, masaligan ka sa dako. Kung masaligan ka sa pag-anhi diri sa iyo, masaligan ka. Ano man, mo show up man ka on time. Pero kung late ka, di ka masaligan. Kung ako na nung saligan, tamaga nga permi mong ka late. Di ba? Hello. Pero kung sayo ka, makita gyud ang imong commitment. Amen. Amen. Gamay lang na siya ng detalye so ng pag-show up on time, being punctual. No? Arrive on time. Finish what you have started. Kaya kasagara na ba sa ito, maayo ta sa sugod. Yung dito maayo mahuman. Amen? Amen? Unya kaning atong faith, kaning atong pagtuo, hangtod di siya mahuman. Hello? Oh, ang imong pagtuo, hangtod di mahuman. Dili lang niya sa karon lang. Amen? Kanang prayer, gamay naman naman yung prayer lang. Gusto kinaw katong mukanta. Di ba? Ako ganing istoryahan ng uban ang ilang trabaho ng kay maghapon. Ang uban, di na ninyo masabtan ba ang hapon? Kaya ganahan na mo nga mag-show off diri. Pero kung wala'y naghakot, wala tayong fellowship karon. Wala may madunggan. Wala ning hello, testing. Wala rin, di na ninyo madunggan diri ang worship team kung wala'y naghakot. Those are small things. Pero daw kayo nagbili. Ako nang giningon sa inyo because ako wala akong talent, di ko kabalo mo gitara, di ko kabalo mo kanta. Di ko kabalo mo drums. Pero I show up sa time na kinahanglan kani. Kinahanglan mag-asa, mualsa ko. Wala lang mo kabalo sa campus ministry, sa Pillars Campus Ministry. Before ko nahimo nga pastor, wala man ko naghandoy mo pastor, sige ra man ko gahakot. Sige namin may gakot. Ang among fellowship agad kay every Wednesday, Thursday. Pillars, Tuesday, Thursday. Hakot. Wala may mo hakot para ka na mo.
Drive hakot, drive hakot. Mga na yung mga trabaho na mo, drive hakot. Even ka nang mag-map sa CR. Kamu, pamapon mong CR, di mo map ba? E muna-una, gininyo ka nang nadiri magkanta, mag-gitara. Nahiyo ba na rin, buya ng gitara, kaya mag-gitara na lang yun. Ang uban, ang luod na kay dili na patugugod og instrument. Ano man, wata nangita diri og concert king. Hello. Nangita ta diri og worshipper sa king. Ikalima para di na ta madugay, isa naman lang ni waiting for results. Isa sa mga boring sa discipleship, isa sa mga boring sa discipline is waiting for result. Most of us, we do not like waiting. Ganahan ta magdali. Inong kasi mong leader, pagulat ba? Kaya na plano lagi ang Ginoo, na ibuhaton ng Ginoo. Gusto ikaw mag-una-una. Di ba? Di ka makahulat. Amen. Discipline is the ability to keep doing what is right even when you cannot yet see the result. Disiplinado ka ba nga magbuhat sa mga butang na eksakto bisag wa pa nimo nahimo nakita ng resulta? Amen. Nagapadayon ka sa imong Christian life bisag wa pa kita sa result. You keep on waiting. Lord kanu sa bagyo. Ingon ang Ginoo, just wait. Hello. Amen. Just wait. Learn to wait. Learn to wait. Ayaw pagdali. Ang work sa Ginoo kasagara ka kay tabo gradually. Dili na imagine mo kung pangayoon nimo tanan sa Ginoo, ibundak sa imo sa Ginoo tanan, ug makaya ba nimo? Hello. Gradual na gid sa ihatag sa Ginoo sa imo. Sometimes gusto ta magdali. Gusto ko napulo ka client, 100 ka client. Learn to wait. Gusto ko 6 digit. Learn to wait. Hello. Learn to wait. Amen. Amen. Waiting for result. Walay mag-uuma nga pagtanom niya karon pagkauma mo harvest. Hello. Before pagani mag-uuma magtanom mo sa iyong buhaton, i-andam na iyang field. Diba? Mag-land prep sa siya. Ang pangutana, naka-land prep na ka. Kasi wag kay preparation sa imong kaugalingon. Unya kadali ka paghatagan na sa imong pagsaka ma-fail na kagyapon. Amen. What are the preparation you are doing while waiting? Diba? Yes, you are waiting, but what are you doing while waiting? Are you training yourself while waiting? Or are you, Pastor Oriel, are you tungangers? Wala man kay gibuhat, unya si kag-demand na may tabo na sa imong kinabuhi. Hello. Learn to wait. Prepare. Amen. While waiting, you prepare. Prepare. Di ba? Imuhang andamon, imong field. Imong iandam, imong kaugalingon. You train yourself. Di ba? Unya, usay, pag-ihatag na sa imo sa Ginoo, di ko kabalo. Hilak-hilak na dayon ka. Di ba? Magpatudlo sa ka, naki-training, ginabuhat, ginaano nimo, gina-level up ba nimo imong kaugalingon? While waiting, di ba nag-isgot mata about the farmer? While waiting, are you sowing? Basta nagulat ka pero wala ka nagtanong. Mo-harvest ko. Tanong ka, kinahanglan pa dahil mo tanong para mag-harvest? Kung tanong mo katapad, nagtanong na ka? Diba? Sowing. Nagkabalo ka mo kabalo ka mo tanong, naba kay gitanong. Financially, naba kay gitanong, kasi wala kay gitanong. Hello. Makita nimo sa uban, ang uban, grabe ang growth. Nag-grow sila, kay kabalo sila mo tanong. Di ka kabalo, kana sila nahimo na silang CEO, pero tanong na sila para mahimong CEO. Ikaw, what are you planting? What are you sowing? Di ba? Ang sa may mong ginaso. Kanya nanong gapangandoy ka na, nga wala man kay gitanong. Gusto ka mo harvest, wala ka nagtanong? Wala nimo gibuhat. Ang principle is
You sow and you reap. Di ba? That's the principle. Nakikita no? Nakimani. Sa Galatians 6:9. Galatians 6:9. Let us not become weary by doing good, for the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Amen. You do not give up, you will reap a harvest. Ecclesiastes 3:11. He has made everything beautiful in His time. He has also set eternity in the human heart, yet no one can fathom what God has done from beginning to the end. Ang sa gisulti sa words again, no? He has made everything beautiful in His time. Pag mayo gani ang timing, pag timing gani sa Ginoo, beautiful na siya. Pero pag wala sa timing, di na siya beautiful. Nakasulay na mo og prutas nga hinog sa puno, di ba lami? Compared sa prutas nga pinugos, ibutangan og kalburo. Hello. Wait for the right time. Diha sa Ginoo.